And we're back, Yuyans! Muli ito ang Mulat, the official podcast of the Kingfisher. So, Sir Joey, babalikan po natin ang naiwan nating tanong kanina. Paano tayo naapektuhan ng gap na ito? Ako ba? Paano ako naapektuhan? Bilang guro, pinipilit kong hindi maapektuhan. Pinipilit kong hindi makita na dapat maiwan yung may edad. Bilang guro, nandun pa rin ako sa pagpapabuti ng relasyon. Bilang guro, naroon pa rin ako sa pagpaparamdam na mayroon pang pag-asang magkaunawaan yung sinasabi nating paghiwalay ng Facebook ng matanda. Kailangan lang siguro may hindi ko alam I really don't want to impose habaan ng pasensya in both sides edad, at least edad wise kasi iba yung socio-political, iba yung economic na pagkakaintindihan, iba yung division between DDS or Pinklawan or mga tao na nakatira sa kanilang echo chamber, ibang uri ng power relations yon. Sa atin yata yung edad. You need to explain. You need to make them, the elders, para maipaunawa sa kanila that they should play catch up. Pero kung hindi man mag-play catch up, dapat maunawaan ninyo na marami silang ginawa bago sila mapadpad sa digital landscape, sa platforms. So, doing so, well, magiging mas maayos. Kasi hindi naman kalaban yung edad Mas marami tayong kalaban. Elements of disinformation. Ang problema rito, kapag alam nating hawak natin yung tama at magaling, at hindi maunawaan ng may edad, imagine ninyo kung sino, anong elemento yung pupuntahan nila para mapaunawa. Pupunta sila sa mga YouTube channel na nagpapakalat ng disinformation kasi mas madaling intindihin. Diba? Pupunta sila doon sa mas pinaniniwalaan nilang political spectrum dahil mabilis silang magpakalat ng disinformation. Tayo, naniniwala na tama yung sinasabi natin, ay hindi nila pakikinggan kasi they feel kind of offensive. Kasi gigil tayo na dapat maintindihan agad tayo. Sino nagwawagi sa lahat ng ito? Yung elemento ng disinformation. Sino matatalo sa lahat ng ito? Yung sambayanan. Kasi may kliyang pasensya natin ipaunawa sa kanila. Kasi hindi tayo, sabihin natin, bumababa sa level ng hindi nakakaintindi. Okay? Sa akin, sa lahat ng ito, kapag merong ganitong uri ng fiction, lahat tayo dito talo. Ang mananalo dito yung elements of disinformation para gawin tayong lahat mangmang ang karamihan. So, try to think about this. Hindi age ang kalaban, hindi yung may edad, hindi yung mahirap makaintindi, kung hindi yung mga magpapakalat ng mali na baka kunin ng mga hindi nakakaintindi sa atin. Okay? Alam mo, Napaka-preachy ko yata. Sige. Magjo-joke na ako susunod. Hindi naman, sir. Pero alam mo, sir, maganda na nabanggit niyo po yung tungkol po sa echo chamber at kung paano ito related sa disinformation. Kaya baka matutulungan niyo kami, sir, na mas maintindihan paano nakakaapekto ang echo chamber sa kung paano po makisalamuha ang isang user ng Facebook. So, across ages. So, ganito yan. Meron akong pinaniniwalaan. Tapos, hindi kaya ipaliwanag. Ayaw ipaliwanag sa akin ng dapat sana ay mas nakakaalam. Kabataan, nakapag-aral. Dahil walang tiyaga na ipaliwanag sa akin. Pero, yung mga elemento ng disinformation, yung nagpapalaganap na kamangmangan, gagawa ng YouTube, nakakatawa. Diba? Tapos, ipapasok ako sa echo chamber na yun kasi i-unfollow ko na kayo. I-unfollow ko na kayo. Maniniwala na lang ako sa isang prinsipyo na taliwas sa pinaniniwalaan ng mga kabataan na tama at maayos. Okay? So, ano mangyayari? Magkukulong na ako ron. I-unfollow ko na kayo kasi galit din naman kayo sa akin. So, ano mangyayari? Kayo lang din mag-uusap. At yung nais nyong impluensyahan para piliin yung tama at mabuti, ay makikinig na lang doon sa mas accessible na kasamaan. So, nasaan kayo dito? Hindi ko alam. Okay? So, lagi ako naghahabol. Lagi ako nagpapaunawa sa mga kabataan na each and every people that been, you've been followed by a lola. Kapag hindi mo pinaliwalaan niya, mas paniniwalaan niyan yung
elemento ng disinformation. Thereby making her, a zombie. Practically. Nasa echo chamber na siya eh. No? At tayo, wow, alam namin ang tama at mabuti. Pero pakaunti na tayo ng pakaunti. At sa electoral process, hindi quality ang pinag-uusapan. It has always been quantity. No? Alam natin na maayos, alam natin na mabuti. Lagi tayong talo sa eleksyon. Sino dapat sisingit? Siguro sir, papasok din yun yung yung recent election na ang dami natin dito sa echo chamber na nagsha-share ng post na let's go guys, parang tungo na to sa magandang future, parang kabataan ng pag-asa ng bayan. Since nakulong kami dun sa echo chamber na yon, ang nakikita lang namin, ng feed namin is that puro positive effects. Hindi namin nakikita yung other side ng mga echo chambers na, may ganito pala. So, what if yung echo chamber pala namin yung maliit, yung kanila pala yung malaki? Yes. That's precisely the point. Kapag nag-DP blast tayo, Kingfisher, kami mga sa UST, Tumasan, DP blast, laman ng newsfeed ko, puro Tumasan. Yung DP na yun, masaya ako. Nung nagkaroon ng Lenny DP blast, ang saya ko. Pero, at the back of my mind, bilang professor sa new media, may mali. Kasi hindi ako nag-iwan ng mga nandun sa kabila. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung nasa kabila. Kasi kinulong ko na yung sarili ko sa newsfeed ko. Alright? Kasi komportable eh. Hindi na tayo kailangan makipagtalo. Hindi na tayo kailangan makipagdebate. Hindi na tayo kailangan makipagbulyawan. Hindi na tayo kailangan away, practically. Diba? In this kind of comfort, this echo chamber, ito yung sinasamantala ng mga, nagpapahirap sa bayan. Okay? Ayaw mo na, komportable na yung mga yan sa echo chambers nila. Huwag nating galawin. May bago na namang video, si Banat B. May bago na namang video, kung sino man ang dapat nilang paniwalaan. And we've catapulted several politicians already. No? We almost elected, Ben Tulfo. We almost elected people na ang tanging armas lamang ay social media. Ano sinasabi ko to, case study ko dito? Si Francis Leo Marcos, muntik nang, pumasok sa top 20 noong 2022 elections. That's purely social media. He's just a product of social media. Wala naman siyang kakayahan, pero ilang milyon ang bumoto sa kanya. Diba? So, may mga problema tayo na mas malaki higit sa pagsasegregate ng matandang bawal gumamit ng Facebook or social media. At yun ang dapat ma-realize natin. At hindi lang sa matatanda. Nangyayari yan sa lahat ng edad. Bobotante, no? Mahihirap. May discrimination against people. Mahirap, hindi nakapag-aral, bobotante. Which is kind of offensive din. So, pananatilihin ba natin silang bobo? Somehow, sa isip natin, hindi dapat sila manatiling bobo. Pero we continuously isolate them by, monopolize natin ng tama. No? We don't lay claim na may mali din sa atin by not giving them this tama. By not educating them. Tayo na dapat mas nakakaintindi. Tayo na nasa universidad. My God, I'm so preachy, no? We isolate people. We isolate people. Ang problema, tayo nakapag-aral, parang may mataas na pader para maintindihan tayo ng iba. And I really don't like that. And I always tell these people up front, lalo na yung mga kasama ko sa akademya, tayo ang pinakamatatalino, pero tayo yung isolated. Alright? So, yung isolation leads to superiority po. Elitism. Superiority is just subjectivity. Subjective yan eh. Oo eh. Magaling sila sa maraming bagay. Ang mahihirap, magaling sa maraming bagay. Ang may edad, magaling sa maraming bagay. Kaya lang tayo para elite tayo. Nakarating tayo rito, nakapag-aral, may PhD ako, nasa Kingfisher kayo, mataas na ang pinag-aralan namin, etc. This, of course, leads to elitism. No? We need to be more accessible, guys. At yung platform natin ay platform of accessibility. We need to be understood easily. So, pag-aralan ninyo kung paano kumakalat ang disinformation. Ganun din sana tayo kabilis at ka-aggressive. Okay? Kasi it's a battleground out there. So, nakakatakot. Pero lipat naman po tayo, sir, sa iba pong tanong, which is, yung pong mga nabanggit ninyong echo chamber, yung mga divide po, yung mga gaps, sa tingin niyo po ba yung kaibahan pong mga ganon
ang humuhubog sa kung paano po tayo kumuha at maghimay ng impormasyon online. Yeah. May teorya dyan sa new media. No? Does technology make a society? Or a society make technology? So ano ba tayo doon? Ano ba pinaniwalaan natin? Ang teknolohiya ba ang humuhubog sa sambayanan? O ang sambayanan ang humuhubog sa teknolohiya? No? Kapag naintindihan natin kung ano yung pangangailangan ng mas nakararami, mas mauunawa natin kung paano i-utilize ang platforms na ito. Okay? Kasi, at this moment, again, that this is the preachiness that I've been wanting not to show, ay mas nagagamit ito ng kasamaan eh. Mas nagagamit ng pagmamangmang. Mas nagagamit nila ang new media para palaganapin yung pangmamangmang. Oo. Tapos, hindi tayo ganun ko nagre-react. To bridge that gap. No, to bridge gap. I don't think we can bridge the gap sa pagmamangmang at sa talinong dala natin until we understand how our listeners, our audience work around this platform. Kaya Sir Joey, sa tingin niyo po, ano ang papel ng edukasyon naman sa paghubog ng kung paano tayo makipag-interact online? Isama na rin po natin yung nabanggit ninyo na kung paano po binibuild ng society ang technology. Hirap ng access natin sa mabuting edukasyon. No, sa pag-aaral sa SLSU, hindi ko alam kung anong mortality rate. Ilan yung nag-exam at hindi tinanggap. No, hindi naman lahat ng gusto mag-aral sa SLSU ay tinanggap. Mayroong mga qualifications yan. At ilan yung hindi. Ilan yung tumigil, ilan yung nangisda, ilan yung nagsaka. No? At ilan yung hindi magkakaroon ng access sa mabuting edukasyon. So ito yung pinakamalaki nating kinakaharap. That education, the traditional education that we understand, kolehiyo, postdoctoral, ang sa akin diyan may ere na exclusivity, elitism. No, we applaud people na nakapag-publish ng journal and we promote people because meron kaming mga nalathala na hindi accessible sa maraming tao. That in itself is disservice to those who we want to educate. Okay? Ang lagi kong sinasabi, ang tunay na edukasyon is for you guys to be more accessible. No? Para maintindihan ni Aling Nati na nagtitinda ng pako dyan sa palengke kung ano na ang kalagayan natin. No? Hindi siya mahirap gawin, lalo't na riyan ng teknolohiya. Pero nagiging mahirap ito kapag si Aling Nati ay nag-Facebook at sinabi nyo, dapat hiwalay ang Facebook mo. Okay. We maintain that kind of, patalino kami at hindi ka dapat gumamit ng platform na ito. Kasi hindi mo alam. Kasi you look so, hindi mo alam, hindi tayo magka-level. Hindi tayo magka-wavelength. No? That kind of elitism, yun yung magdudulot ng hindi maganda sa atin. Kasi makikinig yan kay kung sino mang YouTube channel. So tingin niyo po ba, Sir Joe, ay nagkaroon ng papel ang media information literacy na napag-aralan din namin nung senior high school? So magandang bagay na dyan ng MIL. No? So si MIL can only do so much. Pero kapag sinabi ni Bato de la Rosa na okay lang ang AI, basta maganda ang sinasabi, may problema tayo. Hindi lang itong problema ng subject na MIL. No, problema ito ng, 'di ba, ng sambayanan. That we be continuously electing people like him. 'Di ba? So hindi kaya solusyon ng MIL na subject yan. Pero maraming ganitong uri ng pagkakataon pa sana, no? Uso ngayon ng content creators. I hope content creators need to be parang conscious. No? Ang hirap kasi sa metrics ng shows ng new media, parang it's metrics driven. Gusto ko maraming follower ako kahit basura ilalabas ko. Pero dapat may sense of responsibility tayo. No, kaya nga gusto ko itong mga environmental shows ni Marceline Murillo, halimbawa. Na, di ba, parang 1 minute, alam ko na agad ko na pagkakaiba ng Nara sa Lawan o Mulawin. Di ba? May mga ganyan. At sana mas marami pa na kagaya ninyo na mag-e-effort para ipaunawa na we can bridge this
perceived Apo. gap. Ngayon naman sir na napag-uusapan na po natin ang digital literacy, siguro po ay tanungin natin kung makakatulong po ba ito na maging pundasyon para mas makabuo tayo ng mas ligtas at mas responsable na digital environment. Pero, muli, mamaya na ulit natin siya pag-uusapan sa pagbabalik ng Mulat, the official podcast of the Kingfisher.